Magandang umaga, narito na mga unang balita. Alok ni dating Armed Governor Saldi Ampatuan na maging state witness sa Maguindanao Massacre case, labis dahil kinagulat po ng ilan niyang kaanak. Bagamat hindi na raw bago ang alitan sa mga Ampatuan, hindi naman daw nila inaasahan na handang talikuran ni Saldi ang kanyang sariling pamilya. Darito ang report ni Marisol Abduraman. Nabigla tayo at saka nalungkot kasi sa pagkakakilala namin sa kanila, sa tatay nila, na ginawa niya ang lahat para yung mga anak niya ay malagay sa kung saan sila estado ngayon. Mismong mga kamag-anak ni na dating ARMM Governor Zaldi Ampatuan, nagulat daw sa alok ni Zaldi Ampatuan na maging state witness sa Maguindanao Massacre case. Kahit pa posible umanong madiin ang sarili niyang ama at mga kapatid. Ang inaraw ni Zaldi na si Baylayla, naiyak daw matapos mapanood ang panayam niya sa telebisyon. Hindi natin nakalain na darating sa puntong ganito, si Dato Saldi ay magiging susi sa pagdidiin sa tatay nila at sa kapatid niya na si Junior. Hindi naman daw bago sa mga anak ni Andal Sr. ang ganitong alitan. Ayon naman sa pinsan at dating Energy Undersecretary na si Zamzamin Ampatuan. Pero ikinagulat pa rin daw niya ang pahayag ni Zaldi. I also hope that the father will be able to take it quite easily. Kasi akalain mo ba naman si Bapa Andal had breed up his children to become political leaders, and Saldi has benefited from that. Para sa unang balita, Marisol Abduraman, reporting. Muli na may ginit ng DOJ na hindi maaari maging state witness si dating Armed Governor Saldi Ampatuan sa Maguindanao Massacre case. Ang palasyo naman maring itinanggi na may pinasok silang kasunduan kay Saldi kaya siya nag-alok na tumestigo sa kaso. Darito ang report ni Jam Sisante. Wala akong pinalaman dito. At alam nila yun dahil noong November 22, katabi ko sa pagtulog ng dalawang anak ko. Emosyonal si suspended ARMM Governor Zaldi Ampatuan nang mapag-usapan ng kanyang mga anak na di niya makapiling matapos makulong para sa massacre na anya'y wala raw siyang kinalaman. At sa nakagugulat niyang alok na maging state witness, tanong tuloy sa isip ng ilan, may pinasok kaya siyang kasunduan sa gobyerno? Tuwiran itong itinanggi ng palasyo. There is no deal here. Ang gusto lang ni Saldi Ampatuan, he's asking for protection, and as already mentioned by Secretary Robredo, we are providing protection to him. But insofar as if there's a deal here, walang ganung pinag-uusapan, at saka ang ginagawa ngayon is we're really assessing the testimony of Saldi Ampatuan. Ayon naman mismo kay Pangulong Noynoy Aquino, pag sinabi mo si state witness, no, automatic na may dropping of charges, may immunity from suit, etc. His offer does not contain any of that. pero muling giit ni Justice Secretary Laila De Lima, hindi na pwedeng tumayong state witness ang suspendidong gobernador. As the current state of things stand, na that so-called offer, and then that so-called version of his story, no. It's rejected. Batay sa revised rules of criminal procedure, para maging state witness ang isang akusado, dapat hindi siya ang mukhang pinakamay sala. Dapat walang direktang ebidensyang hawak ang prosekusyon para sa krimen, maliban na lang sa maibibigay na testimonya ng akusado. Dapat ding mapatotohanan ng iba ang mga importanteng bahagi ng testimonya o ebidensyang ibibigay niya. He's not admitting any guilt or any participation or involvement. That goes against the very essence of a state witness. Pag nag-o-offer ka as state witness, may alam ka, may some participation ka or involvement in the crime. Kagustuhang magbalik politika naman ang basa ng ilan pang kaanak ng ibang biktima ng massacre sa hakbang na ito. Di ba mag-eleksyon? Yun yung gusto niyang na makalabas siya doon sa pag-witness niya para makagalaw siya doon sa malakad niya yung mga dapat lakarin. Pero meron ding kaanak na naniniwalang dapat kagatin ng DOJ ang alok ng suspendidong gobernador. Sa akin lang, makabubuti para maano na itong justisya.
Para sa akin, kung makakatulong sa kasa, bakit hindi? Para sa unang balita, Jam Sisante reporting. Sa ating ulat panahon, namumuong sama ng panahon sa Luzon, patuloy na binabantayan ng Pag-asa. Huling namataan ng Pag-asa ang LPA sa layong 820 kilometro sa silangan ng Hilagang Luzon. Asahan pa rin daw ang panakanakang pag-ulan sa Hilaga at gitnang Luzon dulot ng hanging habagat. Ang Metro Manila naman makakaranas na ng maaliwalas na panahon na may bahagyang pag-uulap at kalat-kalat na pag-ulan lalo na sa dakong hapon o gabi. At kaugnay po niyan, makakausap natin live mula sa punong tanggapan ng Pag-asa ang kanilang senior weather forecaster na si Rene Paciente. Rene, good morning. Good morning, Ria. Yes, Rene, magiging bagyo ba itong LPA sa silangang bahagi ng Northern Luzon? Sa ngayon, Ria, maliit ang tsansa na magiging bagyo itong low pressure area. Kasi meron din tayong isang bagyo, actually storm na siya, na ito ay naasahan na papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong Sabado. Oh, okay. Nasaan na itong inaasahan yung bagyo na papasok? May kalayuan pa rin yan, nasa more or less 2,500 kilometers sa silangan ng Hilagang Luzon. Ito, magla-landfall ba to? Yung binabantayan yung bagong bagyo? Ria, inaasahan natin na walang direktang epekto sa atin pero papasok ng PAR at ito ay tatama o pupunta sa may southern China. Pero posibleng pag-ibayuhin nito ang habagat habang ito ay papalapit sa atin. Okay, pero itong LPA sa silangang bahagi ng Northern Luzon, wala na to, malulusaw na to, tuloy-tuloy na. Actually, ang mangyari niya, Ria, higupin ng bagyo itong LPA. Kasi halos di ganong kumikilos yung low pressure area eh. Pagpasok ng bagyo, higupin niya itong low pressure area. Itong bagong bagyong binabantayan natin, anong magiging pangalan niya, Rene? Hana po. Hana? Hana, yeah. Okay. Anong mga lugar ang maaaring maapektuhan, makaramdam ng epekto nito, Rene? Actually, Ria, malayo sa atin eh. Papasok sa part dito sa may pinakadulo ng Northern Luzon and then mumove sa may Southern Japan. So, ang epekto lang nito, yung habagat, palakasin nito ang habagat ulit. Sa Sabado ang inaasahang pagpasok nito, Rene? Opo, Sabado po. Yung epekto naman ng hanging habagat, medyo maulan-ulan pa rin itong mga nakalipas na araw. Hanggang kailan natin mararanasan ang epekto nito, Rene? Dito sa Hilaga at Central Luzon, hanggang weekend po, makakaranas pa rin sila ng pag-ulan dulot ng habagat. Lalo na dito sa kanlurang bahagi ng Hilaga at gitnang Luzon. So for the next days, wala mo ng haring araw? Hindi man lang sisilip? Sa kanila, Ria, talagang maulan. Inaasahan na maulan kasi yung habagat, Ria, talagang nakapikto sa kanila eh. So inaasahan natin na magiging maulan pa rin sila. Rene, kamusta ang panahon natin ngayong araw sa Metro Manila? Dito sa Metro Manila, so inaasahan natin na magiging bahagya hanggang sa maulap pagdating ng hapon na may inaasahan tayong mga pagkulog-pagkidlat. Alright. Rene, maraming salamat muli sa iyo at magandang umaga. Maraming salamat din po. Rene Paciente, ang Senior Weather Forecaster ng Pag-asa. Libo-libong residente sa Negros Occidental lumikas dahil sa takot na magka-tsunami kasunod ng lindol kahapon. Ayon sa PHIVOLCS, wala namang dapat ipangamba sa banta ng tsunami. Pero kailangan pa rin ang paghahanda lalo pat madalas ang paggalaw ngayon ng Negros Trench. Darito ang report ni Steve Dailisan. Malakas na pagyanig ang gumising sa mga taga Negros Oriental at Dumaguete City na itala ang sentro nito sa karagatan ng Sipalay City, bunsod ng paggalaw ng tectonic plate sa Negros Trench. Sa takot na magka-tsunami, agad lumikas ang may 1,000 pamilya mula sa 4 na barangay. Nagmistula lang ang ghost town ng ilang barangay. Sa Iloilo at Oton, intensity 4 ang naitala. Gayon din sa Binalbagan at Hinigaran sa Negros Occidental. Ayon sa PHIVOLCS, swerte at sa dagat ang origin ng lindol dahil kung sa lupa, kaya raw nitong sumira ng mga bahay. Maswerte dahil hindi siya sa lupa tumama. Ikalawa, maswerte kasi maliit pa siya para gumawa ng isang malaking tsunami. Kaya nga binantayan din ang mga lumang gusali sa lungsod gaya ng Bell Tower na mahigit 100,000 na ang edad mula ng itayo. Wala na raw dapat ipangamba sa banta ng tsunami pero iba yung paghahanda pa rin ang dapat gawin, lalo't madalas ang paggalaw ng Negros Trench. Maaari yung maulit, kaya ang sabi lang namin, imbis mangamba, maghahanda lang. Next time na may maramdaman silang malakas na pagyanig, yung naglalaglagan yung mga television sets nila, tapos yung hirap silang tumayo o maglakad kaagad, isa yun sa natural signs, so dapat lumikas na sila sa mas matataas na lugar. Para sa unang balita, Steve Dailisan reporting. Samantala, footbridge sa panulukan ng Quezon at